RH. Pilipinas, ang oras po, 6:38. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanyeras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras. Magandang gabi, Pilipinas. Ito po ang programang Dos Kumpanyeras at kami po inyong mga kasama hanggang 7:30 ng gabi. Ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanyeras. Magandang gabi sa iyo, Attorney Cam, and welcome back. Yes, magandang gabi sa iyo, Panyera. Uy, ngayon namiss ay kita, ha? talaga lang. Ha? Okay, Attorney Cam, meron tayong mga good news at saka meron din tayong Bad news. Dahil ito muna, ano bang uunahin natin? Siyempre, Bababa good news. po, no? Bumaba na ang singil sa kuryente dahil sa mababang demand at fuel prices. Aba, imposible. Ito po ang inanunsyo ni Department of Energy Undersecretary Rowena Guevara. Batay po sa datos ng kagawaran, mula sa 1361 kada kilowatt hour noong Marso ay bumaba ang electricity rate sa 11.15 kada kilowatt hour noong Agosto. Paliwanag ni Guevara, tapos na po ang panahon ng tag-init kaya nabawasan din ang demand sa kuryente. Bukod pa rito, nagmura rin ang presyo ng fossil fuels gaya ng coal at natural gas na ginagamit naman ng mga power distributors. Dos Kumpanyeras. Eto naman, may bad news naman tayo. Pero parang hindi na tayo magugulat dahil ramdam na natin ito dahil may malaking taas presyo po ang mga kumpanya ng langis bukas, September 19. So, ngayon po, pwede na kayong magpa-gas. Dahil batay po sa anunsyo ng Clean Fuel, Shell at Caltex, tataas po ng 2 piso kada litro ng gasolina at 2 piso at 50 sentimo sa bawat litro ng diesel at 2 piso rin po sa kada litro ng kerosene. Ito na po ang ika-10 magkakasunod na linggong taas presyo ng gasolina at ika-11 naman po para sa diesel at kerosene. Ang nagpapatuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo po ay resulta pa rin ng bawas produksyon ng langis sa Saudi Arabia, Russia at Libya. Ayun. At saka alam mo ba na posibleng magtuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng langis hanggang sa Disyembre. Dahil tataas ang demand. Ang sakit sa puso. At itinaas po ng National Food Authority Council sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos ang buying price sa tuyo o dry at sariwang palay. Ayon po sa Presidential Communications Office of PCO, ito ay para tumaas ang kita ng mga magsasaka ng palay at masiguro ang sapat na supply. Mula sa dating 19 pesos, iniutos po ng NFA Council na gawing 23 kada kilo ang presyo ng dry palay, habang ang wet o fresh palay naman ay ginawang 19 ang kilo mula sa dating presyo na 16. Pinag-aaralan po ng NFA ang posibilidad na bigas sa halip na cash assistance ang ibigay sa pinakamahihirap na pamilya sa bansa. Dos Kumpanyeras. Ayan, Attorney Cam. Hay, puro Mabigat. na lang. Puro na lang pagtaas ang naririnig natin. Pero yung sweldo, tumaas naman 40. Na para kulang pa 1 kilo ng bigas, Attorney Cam, yung 40 pesos. At kasabay ng pagtaas din ng mga presyo ng bilihin sa mga palengke, mga gulay. Oo, grabe. Attorney Cam. Grabe na itong nangyayari, ha? So magandang gabi po muna sa mga taga-Department of Agriculture, gayon din sa taga-Agrarian Reform, si Sir Mario Manuba. Taga Darka ba o DA
Insang Mario Manuba dyan sa Buwak, Marinduque. Anyway, Attorney Cam, maganda ang talakay natin tonight. No? Napakasimple. Konting good news, medyo light dahil tatalakayin po natin kung pwede mo pa bang gamitin yung mga luma mo or kopong-kopong mong dokumento mula sa Philippine Statistics Authority o kaya ay dati nating tinatawag na National Statistics Office or NSO. Oo. Marami sa atin hindi pa alam yung PSA eh. 'Di ba? NSO pa rin ang ginagamit ng karamihan sa atin. O yung birth certificate ko galing sa NSO. O saan ka pupunta? Kukuha ako ng dokumento sa NSO. Pinapakuha po ako galing po sa school. Sabi po sa school, kuha daw ako ng birth certificate sa NSO. Hindi na po NSO ngayon. Yes. Philippine Statistics Authority na. Yan. And Attorney Cam, no, doon ang NSO or PSA, doon po nagmumula ang mga dokumento patungkol sa ating pagkakakilanlan, yung ating birth status, no? At saka yung death records. Nandoon po lahat yun. Kamatayan. Dos Compañeras. Kapanganakan, pag-aasawa at kamatayan. Oo. Nandun po ang repository ng ating mga dokumento. Ayan. Kaya naman, Attorney Cam, noong araw, no, meron lang certain period na pwede mong magamit ang dokumento mo. Especially ang birth certificate. Lalo na kung ikaw ay mag-aasawa. Tsaka dumating din yung time na parang kada government agencies kinukuha yung mga original. So, required ka na paulit-ulit kumuha sa PSA or NSO ng another na naman. O kaya naman, Attorney Cam, nire-require nila must be yung isang taon pa lang o hindi pa lumalagpas sa isang taon from issue. Diba? Ganun ang mga usual na requirement ng mga government offices. I don't know why. Tsaka hindi lang yun, Panyera, meron pa yung may mga original pa talaga sila na hindi na sila nakakuha ng NSO or PSA na natago lang nila yung kanila galing sa local civil registry. LCR. So, hindi tinatanggap yun. Kasi ang hinahanap, hindi po tinatanggap to NSO tsaka PSA. Dapat PSA o NSO lang. Ang tanong ngayon, no, maaari mo pa bang magamit itong mga kopong-kopong documents na ito? Kasi marami sa atin, Attorney Cam, mga kababayan, talagang mahihipos. Yung talagang nakalagay sa isang folder or sa isang bag, document bag, ang mga papeles na ito. No? Yung tipong pagbukas mo, ang lumang library. Ganyan ang Nanay Flory ko nung araw, pati mga grades naming magkakapatid nung grade 1, naitago pa pati yung exam. Nung grade 1 kami, naitago pa ng Nanay Flory ko, no? Yung mga baptismal certificate namin ng nanay. Yung nanay ko si Mama Jovita, ganun din, matago. Ayan. Ang tanong ngayon, magagamit mo pa ba o wala na itong saysay? Ayan. Yan po ang sasagutin natin tonight. Dos Compañeras. Kaya naman, if you have questions, 0919-282-6485 ang ating pong text line. At pwede din po kayong magpadala ng inyong message or questions or kung may experience kayo, no, patungkol dito, pwede po ninyong ipadala yan sa ating bilang comment sa DZRH TV 4K live stream kung nasa YouTube kayo. At Attorney Cam, saan pa nila tayo mapapanood? Siyempre sa ating mga social media platforms, especially sa Facebook Live na live po kami, DZRH News, DZRH News Television at DZRH Dos Compañeras Facebook page. Huwag kalimutan like, follow, and share na rin po ng ating Facebook Live at sa ating YouTube DZRH 4K live stream. Yes, at malapit na pong magsimula ang ating Malakas promo ulit. Nag-follow up po kami. Inaantabayan talaga namin. Nagkaligaw-ligaw lang yung dokumento pero nag-follow up po kami. Hopefully very soon mag-uumpisa na po ulit ang ating DZRH Malakas promo dito sa Dos Compañeras. Kaya antabayanan po yan. Ayan. Don't worry kung gaano yung originally intended na gaano kahaba, ayun pa rin po yun. So most probably, Attorney Cam, hopefully makaabot ng Pasko. Oo naman. Diba? Yun ang inaantay natin. Kaya, simoy ng Pasko, naaamoy ko na talaga. Nagbi-music ng kaako ng Pasko pag nai-stress ako. Diba? Tumitingin na nga ang kapitbahay ko. Kasi si Stella Cole, hindi mo kilala yan. Familiar lang jazz. Sa jazz ako, more on jazzy music ako sa yung mga Christmas songs. But anyway, no, hindi pa po ito Pasko pero maaga pong mag-uumpisa ang Pasko sa Dos Compañeras sa DZRH. Yan. Kaya naman, Attorney Cam, magandang gabi po muna sa lahat ng ating mga kababayan na nanonood sa atin. Si Aunt May, maayong gabi na Imbag Arabi Aunt May, ganyan din kay Buddy Camposano, kay Randy Sabulaw at ganyan din kay Rudy Palma na laging nanonood sa atin.
tsaka si si Free MR41, magandang gabi din sa iyo. Si Abigail Enriquez, Abigail, Gael pala. Zian Kevin, at solid ang panonood ni Zian Kevin Roy. Gayun din, si Naimbag Arabi Imam Grace Recta, and Kuya Mario Manuba nanonood sa Dar Marinduque. Yan, mali pala ako, hindi DA. Dar. Yan. So, insan, sino ba yung marami bang mga ano dyan for distribution? Marami bang, kasi di ba, yung Agrarian Emancipation Act, no? Di ba? So, ibig sabihin, marami ba kayong, if you forgo, di ba, kasi mawawala, hindi na magbabayaran eh. Si Sharon Cabanlitan, of course, si Tina, gayon din si Kenneth Arevalo, at Tita Ami Miraflor Garcia, Apolinario Castillo, and sino pa ba? Hilaria Pagunuran, Eduardo Narvaez, and Ma'am Roxanne Costo, at ang superfan ni Atty. Cam, si Eli Abanto ng Labo Camarines Norte. Hi, si Vilma Takahashi, nanonood din po sa atin. Hermine Hildo Legaspi Domeng, magandang gabi po. Amador Dulayin, ganin din po kay Florence Regalo. Ayan. Always listening daw po. Maraming natututunan sa programa natin. Maraming salamat. Much. Rosaline Vitalicio, Angelo Carpio. Ano niyo po si Justice Carpio? Belen Rivera, Federico Bagisi, Maricor Canaria, and Gore Cansador. Yes, and of course si Ma'am Irene Almodovar dyan sa Angono Rizal. Magandang gabi po sa inyo. Dos Compañeras. Okay, sa katanungan na pwede pa ba ninyong gamitin yung mga lumang dokumento ninyo mula sa NSO, National Statistics Office? The answer is yes. Yes! So, diba? Yes na yes! Yes na yes. Dahil po, no, nito lamang pong July 28, 2022 ay naging isang ganap na batas. Itong Republic Act 11909 o yung Permanent Validity of the Certificates of Live Birth, Death, and Marriage Act. Yan. Ibig mong sabihin, hindi na po ito nag-i-expire. At basta ito po ay verified, no? May tatak na ito ay nagmula sa NSO, PSA, at ito ay usually dumadaan naman talaga sa LCR, Local Civil Register, bago idating doon sa NSO o PSA. Ito po ay valid at magagamit ninyo. Kaya lang, no, itago po ninyo yung resibo. Kasi yung resibo po yung magpapatunay na valid ito. Na ito nga ay nagmula sa ganoong mga ahensya, kasi marami, Atty. Cam, na in the past nanggagaling sa recto. Tsaka kailangan po intact pa rin siya, readable, no, nababasa. Mamaya naman ay talagang wala na, langat-ngat nung nangat-ngat na ng daga. Kasi meron ako yung original ko, Panyera, nangat-ngat yung gilid eh. Ay, yung gilid lang ang nangat-ngat, no? Basta nababasa pa po yung lahat ng mga detalye doon, ay wala pong problema. Tsaka may hinahanap po sila na parang authenticity, tsaka yung security features, pwede po yan. Ayan. So, ibig mong sabihin, makakatipid-tipid na kayo. Dos Compañeras. Pwedeng pambili ng ano yun, ilang kilong bigas din yun, Panyera. 3 kilong bigas. Magkano ba ang isa? 360 yata ang binayaran ko. Talaga ba? Hindi ko na matandaan magkano ba nga, Ate Ching. Kasi alam ko kabibili ko lang. Kasi pinadeliver mo siya, Panyera. Yes. Pag hindi mo siya pinadeliver, mga 150 plus mga ganon. 180 plus, mga ganyan. So, yun po, no? Medyo makakatipid-tipid po kayo. At paalala po sa mga government agencies, no, na walang patumangga, na kaliwat kanan ang paghingi ng mga dokumentong ito. Totoo yan. Oo. May parusa po na isinasad ang batas kung i-violate po ninyo itong batas na ito. Dahil, Atty. Cam, merong kaukulang parusa, no, na 1 month and 1 day hanggang 6 months na pagkakulong, and a fine of not less than 5,000 pesos but not more than 10,000 pesos, or both, no, kulong at multa, depende po sa discretion ng korte. Siguro kapag yung garapalan, ang napatunay mong garapal, at tapos parang medyo may pagka-inbudge fee, no, ang taong nanghihingi sa iyo nito from the government, abay maari pong both kulong and multa ang danasin ng nagkasala dito sa ng paglabag dito sa RA 11909. Dos Compañeras. Tsaka, Panyera, tinitingnan lang dyan, halimbawa may pinasa kayong mga Xerox copy, Panyera, di ba? Hihingin yung original pero just to compare. Parang sa korte din, Atty. Cam. Tapos ibabalik yung original. Ibabalik, oo.
So pwede po ninyong gawin yon. O ito po yung photocopy, ito po yung original, i-compare na lang po ninyo. Ano? Para pag nakita na wala namang discrepancy, this is a faithful reproduction of the original. So dapat po tanggapin ng ahensya ng gobyerno. Tapos napansin ko lang panyera, no? Medyo nagbabago kasing kulay niya dati kasi parang dilaw. Ngayon ay green. Di ba? Ano kayo susunod dyan? Ano ka ba? Blue. Meron akong certificate of live birth attorney Ano? na kulay na brown. Brown? Oh, matanda na ako. Ito ba? Pero galing NSO. Galing NSO. Okay. Parang ganyan, no? Yung may pagka-off-white. Ayan. Ganyan pa ang kulay. Dos Compañeras. Ano ka ba? Huwag mong tawanan ang edad ko. Hindi kasi ang nakita ko ngayon mga green na. Ay, bata ka pa kasi. By the way, ito pong batas na ito ay hindi po napirmahan ng Pangulo. Ito po ay nag-lapse into law dahil nga hindi napirmahan. Ang sabi po kasi sa batas, sa ating Philippine Constitution, kapag ang isang panukalang batas na ipinasa ng both houses ng Congress, hindi vinito, or dinedma lang ng Pangulo at hindi niya sinabing ayaw ko niyan or palitan niyo yan or amyandahan yan. Kapag hindi ni-reject, automatically po, after 30 days from submission to the President, nagiging isang ganap ng batas na ito. I don't know, Attorney Cam, kasi ang tagal-tagal kong naghahanap ng implementing rules and regulation. Ang problema, parang wala pa ako nakikita in the same way na yung kasi ito yung faith, yung kapalaran noong yung Data Privacy Act, Attorney Cam. Ang nangyari doon 2012 naging batas. Okay. Pero 2017 yung IRR, yung implementing rules and regulations. So ibig sabihin hindi agad ito na-implement. Dalawa po kasing proseso pag publication ng batas mismo, ayun po yung enactment. Ibig sabihin, isa siyang ganap na batas. Pero it takes effect. Unless, of course, provided doon sa batas na magti-take effect ito kahit pa walang implementing rules. Pero usually, the usual process is, pag naisa batas po ito, ibig sabihin, napirmahan at naipublish, mayroon pong implementing rules and regulations at doon lang po ito mai-implement because yung implementation is guided, yung pagpapatupad dito is guided by the IRR na ipinasan, na ginawa ng sino ba? Merong kasing committee, Attorney Cam, na nagfo-formulate nito. Now, ewan ko kung merong ganito kasi hanap ako ng hanap, wala akong makita. Ikaw ba may nakita ka? Wala nga rin ako nakita dyan Parang wala pa rin. Pati yung vape law, Yung vape law, ganun din ang kapalaran, Attorney Cam, kasi magkasunod itong vape law, wala po, pareho silang nag-lapse into law nang hindi napipirmahan ng Pangulo. Dos Compañeras. Ang nakalagay dyan, Attorney Cam, walang pirma ng Presidente, meron lang tatak na lapsed into law on July 28, 2022. Ganon, yung nakalagay doon sa permanent validity of the Certificates of Live Birth, Death, and Marriage Act. Yan. Dos Compañeras. Ayan, so yan po yun. At may mga questions na tayo dito pero bibigyan pansin po natin yan sa ating pong pagbabalik. Nakakasama po ninyo ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Attorney Cam, Cherry Ladaming Molina. At kami po ang Dos Compañeras. Dos Compañeras. Nagbabalik po ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Attorney Cam, Cherry Ladaming Molina. And of course, binabati muna natin ang happy birthday si Happy Ate birthday. Dulce Averilla. Happy birthday! And of course, ating Lily Baradi. Maaga ang pagbati ko ng happy birthday, Attorney Cam. Dahil sa 24th pa ang kanyang birthday. But anyway, Attorney Cam, kanina, binahagi na natin sa ating mga tagapakinig yung hindi na nag-e-expire. Yung inyong birth certificate, yung death certificate ng kung sino man na mahal nyo sa buhay, tapos yung marriage certificate. Unless, of course, may mga pagkakataon na kakailanganin ng additional, supporting documents. Dahil, syempre, yung birth certificate mo, paano kung nag-asawa ka na? Pwede kang hingan ng Sinumar, pwede kang hingan ng o kaya merong decree na ng annulment. Ayan. So, pwede yun. Kasi ina-annotate po ito para to update your records. Ayan. So, kung may mga changes na from the time na, changes na dun sa existing documents na nasa inyong possession, baka kakailanganin yung mag-update. Pero kung walang changes, wala po kayo dapat na maging
problema, no? Yan. O, again, yung birth certificate, kung kailan ka nabuhay, death certificate, yung mga mahal mo sa buhay, at ang marriage certificate naman, dun sa asawa mong sumakabilang bahay. Akala ko sasabihin kung kailan ka namatay. Loko ka. Oo, ay nako, ayan Dos Compañeras. Ang talakayan po natin ito ay warning. Ang talakayan po ito ay para sa lahat. Kasama na din po yung mga sumakabilang bahay. Yan, sumakabilang buhay, sumakabilang bahay. Ay, nako. Ayan. Ito, Attorney Cam, so yun lang po, no? Importante lamang po, no? Kapag ka po hinihingan kayo ng ganitong dokumento at wala namang mga changes at readable, malinis, and verified ang inyong dokumento. Naitago sa clear book. Yes. Yeah. So, yun po ay pwede ninyong, yun na lang ang ipakita ninyo. Ang gawin po ninyo, mag-photocopy kayo, mag-reproduce po kayo ng marami, yung malinaw. Pagkatapos, ang dadalhin nyo sa mga ahensya ng gobyernong ito, kung sakasakali, no? Yun lang photocopy. Pero dalhin nyo rin po yung original at kagaya ng Attorney Cam na sinabi, no? For comparison purposes only, no? You get to keep the original. Correct. Ayan. So, kapag lumabas na pagka sa transaction ninyo, iginigit, hindi, bigay mo sa akin ang original, hindi, expired na yung kumuha kang bago, sabihin nyo po yung RA 11909, yung hindi na po nag-expire, yung inyong certificates of life, birth, death, at saka marriage. Yan. Dos Compañeras. Banggitin nyo na rin po yung pangalan namin. Sabi po ng Dos Compañeras ni Attorney Cam tsaka Attorney Rina, hindi nang expire yan. Oo, kahit yung mga sa mga eskwelahan, Attorney Cam, ano? Yung mga eskwelahan, ang matinding problema sa mga ganito. Di ba? Kasi sila yung talagang, yung nga nag-i-insist na illegitimate non-marital child nga, ini-insist. Dapat meron kang, middle name. Wala nga non-marital child nga at nakasunod sa nanay, no? Take note of that, mga teachers, mga school principals, mga school directors, no? School directors, no? Wag po nating i-insist na ulagyan mo na lang ng kahit ano bang surname ng lola mo, 'di ba? Ng lola mo. Wag po ninyong i-insist dahil magkakaproblema po sila later on. Nagdadagdag po kayo sa problema nang dapat sana walang problema. Dos Compañeras. May mga iba rin na hindi pa rin maalagay sa kanilang kaisipan. Yung pag ikaw ay gumamit ng apelyido ng asawa mo nga na may dash, hindi nila mag-gets, ano apelyido mo? Saan ang apelyido mo dito? Yun nga po yung apelyido ko. Yung apelyido ko pa rin po sa pagkadalada. Kinabit ko lang po yung pangalan na yung apelyido ng asawa ko. Pwede ba yun? Ay, pwede po yun. Kailangan pang Kasi igigit nila na dapat hindi, apelyido lang ng mister mo. Ay, magaling ka pa sa batas eh. Dos Compañeras. Totoo yan, Attorney Cam. Kaya yung iba din sinasabihan ko naman magpalit para wala kang problema. Pero pwede rin yun, you diba? change your civil status to married. Kasi may iba rin, may nag-option na, may mga nagsasabi sa atin, Attorney Cam tsaka Attorney Rina, hindi po ako nagpalit, pero ay po tanggapin na married ako, pero hindi ginagamit ko pa rin ang pangalan ko, diba? Mag-screenshot po kayo ng batas. Yan. Family code. Oo, dapat yung mga nasa sangay ng gobyerno. Dapat alam po ninyo yan. Maunawaan nila Lalo ito. na yung mga tagatanggap ng mga records. Yes. Oo, yung mga nasa record section, no, tagatanggap ng mga dokumento, dapat po nauunawaan ninyo yan. Para mas nagiging effective kayo na record keeper or tagatanggap ng mga dokumento. Dos Compañeras. Yung sinabi mo lang, Panyera, na walang middle initial. Alam mo na agad. So, meron ka ng knowledge. Hindi, imamarites mo pa, bakit wala kang diba? Ano nangyari dito? Kapatid mo ba si ganyan? Ay, anak ka sa Huwag mo nang imarites. Alam mo dapat sa sarili mo, anak, kaya wala siyang middle initial. Kasi, siguro, non-marital. Hindi kasal ang nanay at tatay niya siya ipinanganak. Imamarites mo pa, kakwento ka pa Diba? Dapat, knowledgeable ka na. Dapat alam mo yun. I-expected yun na dapat alam mo. No? I-expect sa'yo na malaman yung mga yun. Anyway, valid. Ito yung first question, Attorney Cam. Valid po ba yung kasal kung walang ipinasa na the birth certificate sa local civil registrar? Ayan. So, kung valid daw ba yung kasal kung walang ipinasa na birth certificate mula kay Marilu? Abay, ang birth certificate hindi naman po requirement para sa validity ng batas. Pero yung birth certificate nire-require para makakuha ka ayon sa aking pananaliksik. Ayon sa aming experience. Sa aking experience. Hindi, wala pa akong experience. Sa aking experience. Wala pa akong experience na
mag-apply ng marriage certificate. But, no? No, kapag sabi ni Mr. Solomon at ni Alejandro Madrona, kapag ikaw daw mag-a-apply ng marriage license, kailangan mo magpakita ng birth certificate. Kayong dalawang ikakasal. Baka para yun ay magiging basehan pag nag-issue ng marriage license. In fact, kapag sa church, din hinahanapan ka ng birth certificate, tsaka marriage license. Oo, marriage license. Sa church, kasi tinitignan kung kayo nasa tamang legal na edad. Oo, yan. Pero hindi po ito requirement para sa validity. Ibig sabihin, pwede valid po yun basta kayo ay may marriage license nung kayo ay kinasal, o kaya naman, meron kayong affidavit of cohabitation na totoo na you have been living together as husband and wife exclusively and continuously for 5 years prior to the celebration of your marriage. Ayan. So, affidavit of cohabitation, or ikinasal kayo noon sa verge ng kamatayan, or nasa ayun, impending death. Yan. Dos Compañeras. Next, Attorney Cam. Eto, sabi naman niya, paano po kung halimbawa, public official or employee po ang nag-violate nito? Kasi bukod sa sinasabi natin na punishment na 1 to 6 months imprisonment, o kaya naman po multa na 5,000 hanggang 10,000 piso. Kapag public official po nag-violate o kaya public employee, meron po itong accessory penalty na temporary disqualification para humawak po ng public office. So kasama rin po yun. Oh, yes, oo. Kaya yung mga nasa gobyerno dyan, no? Dahil sa ignorance of the law. Sabi nga, ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Ibig sabihin po, no? Hindi ka may excuse dahil hindi mo alam, no? Dahil dapat alam mo. Dahil ikaw, subject tayong lahat ng batas, no? Kaya dapat, sabi nga namin lagi, lamang ang may alam. Dos Compañeras. Inisip ko pa niya ignorantia lehis, excuses ay non-excusat. Diba? Tama ba yun, Panyera? Wag na natin pahirapin sa Latin. Wag nyo nang isipin yun, ha? Basta sabihin nyo. Hindi excuse na hindi mo alam. Na pwedeng sabihin, hindi ko po alam. Batas yan. Obligado tayong malaman ito. Again, lalo na sa mga humahawak po ng mga record. Yes, okay. Ito, Attorney Cam, paano po yung mali sa pangalan? Ito si Zen, nasa YouTube, Attorney Cam. Paano po yung mali sa pangalan since 1990s? Ang birth certificate, libre po ba ang pagpapaayos nito? Sabi kasi nung nanay, tama naman nung nag-fill out siya at di man lang nag-confirm yung staff kung tama o mali. Ayan yung question ni Sensen. Hindi po libre ang pagpapaayos ng pangalan. Ang pagpapaayos po ng pangalan ay depende kung paanong aayusin, kung ano yung mali. Kung wrong spelling, no? Kung wrong spelling, ito po ay walang problemang hindi kalakihan. Siguro depende po sa gaano kahaba ang papalitan, may mga publication requirement, depende kung nasa ang lugar kayo ipinarehistro at saan kayo mag-a-apply sa pag-aayos, no? Pero hindi na po ninyo kailangang magkaso. Hindi na po ninyo kailangang pumunta sa korte. Dati kasi, Attorney Cam, ang sabi sa batas, walang pwedeng mapalitan sa birth record, maliban na lamang kung may order ang korte. Pero meron na pong mga amyenda, no? Mga bagong batas na nagsasabi kapag clerical errors, typographical error. Pag gusto mong magpapalit ng pangalan, yung pangalan lang first name, no? Pwedeng sa local administrative na lang, sa local civil registrar. Pwedeng doon sa kung saan ka ipinarehistro or kung saan ka nakatira at least 6 months prior to your application for correction of entry. Pero kung ito po ay surname, ang diferensya. O kaya naman, Attorney Cam, ay nagkamali sa, ang tawag doon, sa edad. Oo, sa edad. Magkakaproblema po kayo ng, pareho naman silang problema, pero mas malaki ang gastos dahil kakailangan po ninyong dumulog sa abogado at magsampa ng petisyon sa korte. Dos Compañeras. Next, Attorney Cam. Eto, paano po kung may hawak ako na na marriage certificate? Sabi niyo po permanent po siya, kung valid po siya. Kung halimbawa po na declared na annulled po yung marriage namin, valid pa rin po ba yung marriage certificate na hawak ko? Siyempre, yung permanent validity ng certificate of marriage, ay yung marriage certificate nga po, applicable lang po yan kung wala pong na-declare. Hindi po na-declare ng korte na annulled na ang inyong kasal. Yan. Kasi po, kung na-declared po siya, kahit anong hawak po ninyo na lumang marriage certificate, hindi na po yan valid. Kasi nga po, meron ng
ng deklarasyon mula sa korte na hindi na po ito valid. So, yun naman po yun. No? May exception tayo sa marriage. Ina-annotate lang naman po kasi yun na nullified na or declared void ang inyong kasal. Pero hindi po ito separate document. No? Tinatatak po yun. Kung samang parte dyan, sa gilid-gilid. Nagkataon lang na yung kopya nyo walang tatak. Oo. Kaya dapat i-update nyo po na po ninyo. Aba, kung na-annulled na kayo, you should be proud. Okay, si Moonbit, sabi niya, Ramon Biton po ang name ko na nakaregister sa LCR. Samantalang Edmond Biton sa PSA. Nag-petition po ako. Lahat ng requirements na pinakuha na sa akin ng taga-LCR, kinuha ko. Pero wala pa rin nangyari. Pinabalik-balik lang ako. Ayun, Edmond na lang ginamit ko kasi PSA naman hahanapin sa mga transaksyon. Nakaka-stress, malaki din pong gastos. Ay, totoo. Siyempre, gumagastos at gagastos pa kapag ka nagkamali. No, although, mas maganda naman yung Edmond kaysa Sir Ramon. Although, yung Ramon kasi parang Spanish ang dating, Latino. Parang action star. Yan. Naiisip ko pag Ramon, attorney ka, naka-cowboy hat, naka-boots. At saka yung may bigote. May bigote. Si Don Ramon, diba? Correct. Pero, no, kidding aside, pwede, mas maganda po kasi na, especially attorney ka, kung ano ba yung mga record mo nasa PSA, no? Kung ang PSA ang nasa kasunod sa PSA yung mga record mo, SSS Pag-ibig, PhilHealth and the rest, no? Advisable na PSA talaga. Pero kung sa mga records mo, no, other than sa birth mo ay yung Edmond, mas maganda gagamitin mo talaga kapag ka nasa ganitong sitwasyon, gamitin mo kung ano yung lahat ng nasa record mo. Otherwise, mag-iisa-isa ka kasi. So, kung PSA ang problema mo, di papalitan mo yung sa PSA, di ba? Kung sakasakaling all the rest of your records nakapangalan sa Edmond. Kasi kung halimbawa, Edmond yung ginamit mo sa mga PhilHealth Pag-ibig kasi lahat ng ID mo na kay Edmond. Pati driver's license mo, pati passport mo. Ramon yung gamitin mo, palitan mo lahat yun sa lahat ng ahensya, di ba? Medyo mahirap. Yun yung complication nun. Hindi ko lang maintindihan kung bakit, kasi kailangan mong ipaano to kung sakali, saan ka nag-file ng petition, no? Sa LCR, na-publish mo ba? May publication requirement din nito, Attorney Cam. Dos Compañeras. Next, Attorney Cam. Ito si Moto Chris, sabi niya, what if sa private company during application hindi po valid daw ang NSO dahil wala na daw pong NSO, PSA na daw po ngayon. Ay, ito yung sinasabi namin, na i-invoke mo tong RA 11909 na wala na po, kasama na po yun. Hindi naman in-invalidate ng PSA ang pagkawala ng pagka-rename. Ibig sabihin, hindi porke may PSA na, lahat na inisyo ng NSO, ay sorry, galit, ay invalid na, di ba? Valid pa rin po. Valid pa rin. Yan. Ayan. So, my next question dito. Paano po, ito naman, Attorney Cam, paano po kung hindi po natuloy ang kasal sa dapat sana'y mapapangasawa? Tapos, ibang tao ang pinakasalan. Gamit yung original na marriage license. Pinalitan po ang pangalan ng mapapangasawa. Valid po ba yun? Ito kasi, Attorney Cam, valid kasi. Ang marriage license kasi ay exclusive yan para sa dalawang taong binibigyan ng lisensya. Kung yung isa doon ay hindi lisensyado, parang may question ito, di ba? It's a defect. It's as good as walang lisensya na magpakasal kayo. Plus, of course, you have to take note, yung marriage license is valid only for 120 days. Kapag lumagpas po ng 120 days, hindi na po ninyo magagamit or wala na pong visa yung inyong marriage license. So it's as if wala rin po kayong marriage license. And therefore, void ab initio or void from the very beginning yung inyong kasal dahil wala naman kayong maituturing po na wala naman kayong marriage license. Dos Compañeras. Yan. Ito, magandang gabi po kay Christian Castillo, ayan, at Susan Mitra Puring Romeo, si Edil Plensky, sabi niya yung tanong niya, ko lang po, pwede po bang magamit yung NSO? Kasi PSA na daw po ang kailangan. Yes, pwede po, yun yung katulad nung sinagot natin kanina. Modesto Pantalan, magandang gabi Pantalyon? po. Pantalyon pala. And Afable Emeline, ayan. Good day po, sabi niya, posible po ba na hindi alam ng mga taga-DFA? Kasi po, ang middle initial sa renewal ng passport,
illegitimate po kasi ako sa may birth certificate. May bago po bang rule sa mga PSA? So wala naman po, no? Wala. Yung validity lang po na kino-confirm ng RA 11909. So kung halimbawa ikaw po ay illegitimate at wala po ikaw middle initial, so hindi ka pwedeng pilitin na magkaroon ng middle initial. Yes. Si Mystico Fantevelli, attorney Cam, sabi niya gano'n, magtatanong lang ako, yung PSA po ba kahit matagal na tapos 2019, pwede pa po ba gamitin? Yun ang ipakita. O naman, no? Kahit 19 kopong-kopong, 19 forgotten, basta issued po ng NSO or PSA. Kahit yung kulay puting NSO. Oo, kahit yung kagaya nung sa akin. Nakala mo, ano? Pwede pa rin. Oo. Pwede bang magpakasal sa taong kasal na din? Siyempre hindi. Ano? Maliban na lang kung pakakasalan mo, ay yung pinakasalan mo na dati. Ibig sabihin renewal of vows. Okay? Pero hindi na yun sa korte o hindi yun sa mayor. Doon mong gagawin sa simbahan. Merong iba ang ginagawa pa niya, pero may nag-question sa akin, pwede po ba ako, mali daw yung mga nakalagay sa birth certificate, mali yung name niya. Pwede daw ba siyang magpa-late registration? So, hindi po advisable po yun, ano, yung magpapa-late registration po yun. kayo. Kasi meron po kayong original na birth certificate na existing. Ang mga late registration lang po, yung pinanganak na hindi na irehistro. No registration ever. Wala talagang birth certificate. Pero kung may birth certificate kayo, wag po kayong magsasabi na magpapa-late registration ka kasi mali yung mga nakalagay sa birth certificate mo. So, wag po yun. Ito, attorney Cam, ito nga yung may question dito nakuha ko siya kanina. Sabi niya, basta mamaya babasahin ko ulit. In relation to that kasi ang question niya, attorney Cam, kinasal siya, tapos mamaya ko na lang babasahin, hindi ko mahanap pa pero natabunan na kasi. May question dito, pwede bang okay, ito, middle name ko attorney Rina, attorney Cam, mali po, bali nilagay ng lola ko is surname ng stepfather ng mama ko, anak sa pagdadalaga ang mama ko, not adopted po ako. Ayan, kailangan mo siyang papalitan kasi alam mo, kailangan mong papetisyon sa korte nito, attorney Cam. Dahil ito, Gael, ay substantial na change sa iyong pangalan. Yan. Dos Compañeras. Ayan, next, attorney Cam. Para naman daw po pag mali ang gender sa birth certificate, paano po papalitan? Uy, mamaya sagutin natin yan, Panyera. Meron ka pa bang pang... Ito yung kay Team Rosas naman, sasagutin ko na lang din. Yung kumuha ng COLB, Certificate of Live Birth mula sa PSA, ang lola ng bata dahil nasa abroad ang magulang. Pwede po, basta may special power of attorney. At yung iba pa pong mga questions, sasagutin po natin sa atin pong pagbabalik. Kami pa rin po ang inyong mga nakakasama. Ako po si Attorney Rina Seco. Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. At kami po ang Dos Compañeras. Dos Compañeras. Report. Flash Report! Magnitude 4.7 na lindol naramdaman sa Victoria Oriental, Mindoro. Ang report mula kay RH5, Val Gonzales. Val. Attorney Rina, alas 7:02 ngayong gabi nang yanigin ng magnitude 4.7 na lindol ang kanlurang bahagi ng Victoria Oriental, Mindoro. Sa monitoring ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of Peoples, tectonic ang origin ng lindol na natukoy sa lalim na 10 kilometro. Dahil dito ay nakaramdam ng instrumental intensity 3 sa bayan ng Victoria Oriental, Mindoro, intensity 2 sa Puerto Galera Oriental, Mindoro, habang nakaramdam din ng intensity 1 sa Boac, Marinduque at Abra de Ilog sa Occidental Mindoro. Ayon sa PIBOS, asahan na magkakaroon pa ng mga damage dahil sa nabanggit na lindol, habang hindi na rin inaasahan pang magkakaroon pa ng aftershock. Para sa kauna-unahan na Pilipinas, DZRH ako naman, Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat sa iyo, Val Gonzales. Kaugnay sa iyong report, yung magnitude 4.7 na lindol na naramdaman sa Victoria Oriental, Mindoro. Dos Compañeras.
Dos kompanyeras po, kasama pa rin ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Attorney Cam Cheryl Adami Molina. At Attorney Cam, bago tayo mag-pause for commercial, meron kang ibinitin. Oo, paano naman daw po kung halimbawa mali daw po yung gender sa birth certificate. Ito po yung kasama sa sinasabi ni Panyera na dati dumadaan pa sa korte. Ngayon po, pwede na po kayo mag-file ng petition to correct gender in birth certificate dun po sa LCR, Local Civil Registrar. So, yun lang po ang kailangan yung gawin at papakita po ninyo yung mga school records ninyo na nakalagay doon, no? Instead na male, female ka pala. Pero sigurado lang na hindi ito by virtue of anong tawag doon, yung pagpapapalit ng inyong kasariang pisikal. Yes, kasi kailangan din po basta hindi kayo nag-undergo ng procedure, no? Talaga nagkamali lang sa record. Baka naman kasi dati kayong lalaki talaga pinaputol ninyo tapos magpapapalit kayo doon kasi meron ng kaso yan, Attorney Cam. Denied po yan. Basta yung sexual ang tawag organ yung organ nyo pagkapanganak, yun po ang basihan, no? Kasi wala pang amyenda patungkol dun sa gender reassignment. Kasi kailangan din po ninyo magpakita ng certificate ng wala pong nangyaring sex transplant sa inyo. So in short, Attorney Cam, pwede nyo ipakita sex change transplant. In short, pwede nyo ipakita yung, di ba, pinanganak kayo sa ganito, yung doktor talaga po may ano po yan, ganon. Kaya importante din yung mga medical certificate. Yes. Alam mo, Panyera, yung aking unang medical certificate, napansin lang nung yung anak ko, Panyera, yung medical certificate, lahat ng records male. Pero yung medical certificate na inisyo female. So, pinacheck ko talaga, yung pinakorek ko, yung kasi importante tong medical certificate, yun na nga yung pinaka-importante, doon pa nagkamali. So, wala namang charges pag ganon na sila ang nagkamali. Pero importante po yan. Yung mga nagre-record po, please, importante pag gender, names, yan. Siguraduhin po natin na tama. Yes, parang kagaya ng kabarkada ko ng college, Attorney Cam. Itago na lang natin sa lumilingon sa pangalan na Sanser Pertes. Hindi siya makagraduate. Bakit? Kasi wala daw siyang ROTC. Babae, ang mga babae nung araw, hindi naman nag-ROTC, no? So, hindi siya makakagraduate. Babae po ako. Akala kasi, lalaki siya. Ayan. Kaya magdo-double check po kayo ng inyong mga record. Dos Compañeras. Okay, si Lorena Isip de la Cruz, yung tungkol sa kanyang marriage contract, mali yung pangalan ng nanay niya. Sa halip na Rosita lang ang nakalagay. Pwede pong papalitan niyo yan, ano? Sa civil register na lang po yan. Nagkamali lang naman. Kailangan niyo pong ipakita yung birth certificate ng nanay ninyo para proof or pakatunayan na yun nga ang totoong pangalan ng nanay niyo at nagkamali lang sa record ng inyong marriage certificate. Dos Compañeras. Next, Attorney Cam. Ito yung mga, paano naman daw po yung mga maling pangalan sa birth certificate, how much yung magagastos. So again, depende po yan kung halimbawa po sa LCR lang kayo, medyo mura lang po yan, mga 1,500 plus, mga ganon. Depende, ha. Pero kung, kasi yun ang mahal doon, Attorney Cam, yung magpapapublish. Yun, correct. Yung may publication requirement po kasi. Kasi they also have to make sure na kung magpapapalit kayo ng pangalan o iibahin ng pangalan ninyo, wala kayong pinagtataguan, no? Baka kasi wanted kayo sa batas o kaya gusto nyong mapalitan. Ayan. In the same way, yung question na baby boy at baby girl ang name sa birth certificate, pwede ba papalitan? Oo. Pwede, kasi may mga ganun, Attorney Cam. Yung, di ka pa, nung nanganak ka nakalagay doon ba doon? Baby boy. Baby boy off. Ganyan. Yung pangalan ng nanay. Ganyan. Baby girl off. Ganyan. Sige, baby girl. Baby boy. Diba? Dos Compañeras. Ayan. Ito, Ma'am, sabi ni Abigail, proxy, sabi ni Ma'am Grace Recta, fraud. Yun po yun, fraudulent po yun, no? Ito, sabi niya, attorney, sa akin po yung year yung nagkamali. Yun yung sinasabi natin na edad. Pag year po ang nagkamali, edad po ang pinag-uusapan dito. Pag edad po, kailangan po pumunta po kayo sa korte. Kung halimbawang March 31, ang nagalagay March 32. Halimbawa, pwede yan sa may correction, sa may LCR. Pero kung year po ang pinag-uusapan, medyo po yan, doon po tayo sa court pupunta. Okay. Now, ito yung question, Attorney Cam, yung pangalan niya, sa mga listeners, ngongo po ba ako? Kasi pinapatanggal ako ng face mask, no? Mag-face shield na lang daw. Pasensya na ho kayo. Kasi hikain po ako at sensitive. Pagka po ako
ako po ang magsasuffer pagka hinika ako. So, I am protecting myself so I can serve you better, no? Para hindi po ako pala absent. Anyway, yung question dito, Attorney Cam, ito na yung sabi niya, yung asawa ko po ngayon, kasal sa una. Wala siyang birth certificate, meaning hindi po siya narehistro nung bata pa siya. Tapos po, ang sabi niya sa akin, kinasal daw sila ng una niyang asawa sa mayor. Minor pa po siya noon, 17 years old. Wala pong tumayong magulang yung lalaki, pero may kinuha silang kakilala nung babae na nagpanggap na parents niya. May nalabas po sa NSO na meron silang marriage certificate. Pwede po bang ipa-late registered ko na lang siya at baguhin ko ang year ng kapanganakan? Hindi naman po valid ang kasal niya at iba naman po ang pangalan niya sa marriage certificate. Yan po ang wag pong gagawin kasi iisang tao lang po ang pinatutungkulan niyo. So wag po ninyong gagawin. Ang pinakamainam po dyan, ipa-declare po ninyo na void yung kasal hindi dahil sa hindi nagpakita ng magulang, kundi dahil sa minor de edad pa po siya noong siya ay ikinasal. No? So yun po ang magiging basta. Madali lang naman po ito. Wag po kayo magpepeke ng mga dokumento dahil maaari po kayong makasuhang kriminal. Dos Compañeras. Attorney Cam, next. Ay, wala na tayong oras. Ang bilis. Bati na lang natin yung mga nakatutok pa sa atin. Magandang gabi po kina Mama Jovita Papa Will, kay Nanay Connie Vista, and of course kay Sir Luding Bunggaling at Brian Adahar, Christian Car Cruz. Magandang gabi po sa inyo. Ay, papahabol ko lang si Miss Roxanne Costa, yung nag-expire by yung special power of attorney. Generally, hindi po nag-expire, pero nawawalan po ito ng visa kapag namatay na yung nag-issue o kaya namatay yung inisyuhan, or meron po nakasaad sa special power of attorney na specific period, no? Meron pong hindi nag-expire yung special power of attorney coupled with interest, yung irrevocable special power of attorney coupled with interest, pero ito po ay may condition. Meron po tayong previous episode dito na pwede ninyong balikan, and of course, madadaanan pa rin natin yan in the future sa ating mga talakayan. Dos Compañeras. Okay, maraming salamat po sa pagtutok ninyo sa amin. Tita Linda Mabunga, magandang gabi sa iyo. And of course, Ate Lily Baradi and Ate Ching, Seco, Elag, at lahat po ng mga kamag-anak namin na lang namin dyan sa Benavista, Marinduque. Magandang gabi po sa inyo. Nakasama po ninyo ngayong gabi ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Compañeras.